JL. Ha? Katapos niyo ako. Kasi na lang. Mag-break. Mag-break. Try na tayo, te. Girly muna daw magpe-praise. Hindi. Pipray ka na daw. Pipray ka na daw. Pray ko muna. Oo. Pray mo na. Kanta? Oo. Oo, pray ka mo. Sige po, tayo po'y manalangin. Praise God. Jesus Lord, salamat po Diyos sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa buong araw na ingatan, Panginoon, sa mga pagpapalang aming natanggap. Maraming pong salamat po yung divine protection sa lahat po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming pong salamat po Diyos. Lord, sa aming si Brother O God, sinigil po yung Lord, sa gabi nito, Panginoon. Pagbubulay-bulayan naman po muli namin ang inyong sayo, Diyos. Lord, continue to open our spiritual earth and our spiritual eyes, O God, our hearts, Lord. Sa gawin po, Panginoon, naintindihan po namin ng maiging yung salita, Panginoon, at yung Panginoon pinaparating po sa amin. Lord, salamat po, Diyos, at continue to cleanse our hearts, O God, our mind, Lord. Sa gawin po, Panginoon, naging karapat-dapat po kami tumanggap sa inyong mensahe sa gabi ito, Panginoon, at dadalhin po lang ni Papa, Panginoon, patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Lord Diyos, at patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Lord, sa gabi nito, samahan niyo po kami patuloy at sinundas po namin sa inyo. Ang gabi nito, Panginoon, at ang aming pagtitipon-tipon, Lord Diyos. Lord, marami po salamat muli. Itinataas ko namin sa inyo ang lahat-lahat. Devotion na ito, Panginoon, ang aming gagawin pa po, Diyos. Salamat po sa patuloy na kalakasan niyo po sa amin, na binibigay, patuloy na pag-ingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. We bless you everything, O God. We give you back, Lord, all the glory. Jesus and thanksgiving, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Tuloy nga na ngayong gabi, patuloy po nating ihayag ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan niya sa atin. Tunay nga na magpawalang hanggan ay ipinapadama sa atin patuloy ng Diyos ang pag-ibig niya sa kabila ng lahat ng gaganap sa atin. At ipawitin ng kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ay, dapat kong magmahal. Ang iyong ay Walang hanggan. Sa papo mo kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon. ilang Diyos. Oras, bawat araw. Laging tapat kong magmahal. Ang ay Walang hanggan. Pinupuri, sinasama kita. Dakilang Diyos sa Panginoon. tunay nga ikaw Ika'y walang katulad. ang ikaw Ay di na bago, magbago. mabuti ang Yan, Diyos, nasa aking pagmamahal. Isang pa po ating ulit. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. sa lahat ng Oras, sa bawat araw, ika'y ay laging tapat kong magmahal. iyong gawin Walang hanggan.
Laki Diyos, Panginoon, tunay nga ika'y walang tulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Sinasamba kita bilang Diyos At Panginoon, ang ika'y di nagbabago. ang Diyos Sa atin ay nagmamahal. walang katulad. Tunay nga Ika'y walang katulad. Ang ika'y di na sa akin ay nagmamahal. Puti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. mabuti ang Diyos na Akin ay nagmamahal. praise God, praise God, Ang praise God. papuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Yung message ko, ang reflection kanina, pero doon lang tayo sa 17th chapter, magko-concentrate. Yung the three miracles. The three miracles of God. Chapter 17, in the midst of crisis. Everything God does, lahat ng ginagawa ng Panginoon ay laging may katapat na nais siyang ipakita sa atin. Para lang wag tayo ma-focus dun sa pangyayari, sa crisis, sa circumstances ng buhay. Ayaw ni Lord na you dwell on it. Doon ka nananahan o nakafocus. Kundi yung kanyang purpose. Yun yung gusto niyang pagawa sa atin. Kaya mga tao, kapag hindi alam yon, lalo na hindi mo palataya, complain lang ang maririnig mo kung saan ang Diyos pang sinisisi sa mga pangyayari. Pero may purpose. Tulad niyan, ang context sa chapter 17 na nag-umpisa si Elijah na magparating ng kanyang mensahe sa hari kay Ahab na hindi uulan ni hamog. Hanggat sa sinasabi o ayon sa kanyang salita, hanggat sa hingi ni Elijah ang panahon na umulan. Yun ay para palambutin ang puso ni Ahab. Sa loob ng 3.5 years, nagtago si Elijah dahil siya ang tinagurian ni Ahab na troublemaker, troubleman o troubler. Sabi sa chapter 18, nung tagpo sila ni Obadiah, nung pinapahanap ni Haring Ahab kay Obadiah si Elijah. Siya ang naging emisary ng Haring si Ahab para makausap ni Obadiah si Elijah. Although nagtagpo na materialize yung kanilang meeting, pero yun na nga naging resulta ng sinabi, declaration ni Elijah na magkakaroon ng tagtuyot. Hindi nga lang alam ng hari o hindi niya sinabi kung hanggang kailan. Hanggat lumambot yung puso ng hari at ng mga tao. Dahil the wicked king nga si Ahab. At ang mga Israelita ay nasa panlalamig at nasa pagtalikod sila sa Panginoon. Sinuway nila ang nais ng Panginoon mangyari sa kanilang buhay at salip sinunod pa nila ang utos ng hari na sambahin yung kanyang Diyos-Diyosan na English Jews o imported gods galing sa mga bansang sa paligid nila. So sa gitna niyan, pinakikita ng Panginoon kay Elijah na although he was affected, may kailangan siyang, he has to pay the price. Sabi nga, sa kanyang ministry, nagsuffer siya at siya rin, binigyan ni Lord ng adjustment. Tulad ng nagsarili siyang tumakas o nagtago, nag-lockdown siya para hindi siya hantingin ng mga tao dahil siya ang pinagbubuntuan ng pangyayari ng krisis sa Israel. Kaya doon, sumusunod siya sa sinabi ng Panginoon mula sa verse 2, Then the word of the Lord came to him saying, Get away from here and turn eastward and hide. Magtago ka, punta ka sa silangan. At doon sa group, sa may batis, ay uutusan ko ang mga ravens to feed you there. So hindi lang siya once or twice a day, kundi marami pang araw pinanatili niya roon hanggat matuyuan yung batis ng tubig. So ilang beses, twice a day ang delivery ng mga uwak
sa loob ng panahong hanggat matuyuan, marahil buwan o taon, inabot yun, hindi natin alam, walang time frame o timeline na binabanggit ng Panginoon hanggang doon sa panatili ni Elijah, kundi ang wala na siyang mainom. Siyempre, mamamatay siya sa uhaw doon. Kaya pinalipat siya ng Panginoon at doon siya nagtago sa may bandang Sidon, sa verse 9, go to Seraphat, which belongs to Sidon, and dwell there, at doon ka tumira, doon ka manahan. So, nag-lockdown naman siya uli sa lugar na yon at nakituloy siya. At sinabi ng Panginoon, papakainin ka ng byuda. Yun. So, yun ang pangalawang ginamit ng Panginoon ng byuda. Hindi lang siya pinakain ng one meal, kundi doon na siya kinupkop, doon na siya pinatuloy. Board and lodging free si Elijah. You see the provision ng Panginoon dito. Pag may pinapagawa ang Panginoon, nakasama ang loob mo dahil alam mong nasa right purpose ka niya, kaya hindi ka dapat mag-alilangan, huwag mong tignan yung kasalukuyang nangyayari, o sino mang gamitin ng Panginoon na para ikaw i-minister o paglingkuran, spiritually, materially, financially, medically, ano naman parte o anong bahagi ng iyong buhay. That's how the Lord's purpose operates. Doon kumikilos ang purpose ng Panginoon. Kahit napektado tayo ng crisis o pangyayari, hindi naman natin kagagawan. Kaya doon, yun yung pangatlong miracle ay kinupkop si Elijah, yung byuda ang nagpatuloy sa kanya. At yun ang inutos ng Panginoon. Hanggat may himala. Lahat ng pangyayari na kailangan pakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan, gagawin niya yon kahit hanggat kamatayan nga. No? Yung bata ay nagkaroon ng respiratory problem, di makahinga. Dumating si Elijah, patay na. Hanggat kinuha niya, inakyat niya sa kanyang upper room, sa kanyang attic. May attic si Elijah. At doon, pinag-pray niya yung bata. Kaya kahit hindi siya naintindihan ng byuda, kung ano nangyari, ang tingin pa nga si Elijah ang may kagagawan noon na sabi niya ikaw ba'y naparito para singilin mo ang aking mga kasalanan? Yun sabi sa 18. So she said to Elijah, what have I to do with you? Ano bang kinalaman ko sa iyo, O man of God? Have you come to me to remembrance and to kill my son? So, ganyan talaga ang mga tao kapag nila alam purpose ng Diyos ang sinisisi o gagawa ng Diyos. Mula nung pumunta ka rito, ano ba kinalaman ko sa kasalanan ng nangyayari ngayon? O anong kinalaman ko sa nangyayari ngayon? Ako ba may kagagawa niyan? Kasalanan ko ba yan? Yan. Para mangyari ito sa amin. O na-hospital ang aming anak. Ang parang sinasabing sinisingil mo kami sa aming mga kasalanan. Naramdaman talaga nila na propeta si Elijah. Pero hindi na siya nakipagtalo, hindi na siya sumagot. Kinuha niya yung bata at inakyat niya. At yun ang prayer ni Elijah na ibalik ng Panginoon. O Lord my God, sabi niya sa 21, I pray, let this child's soul come back to him. Then the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back to him, and he revived. Kung yung mga gadli dun sa verse 22, sa prayer ni 21-22, prayer ni Elijah 21, prayer ni Elijah 21. And he stretched himself out over the body, over the child 3 times and cried out to the Lord, O Lord, my God, please let this child's life return to him. Pinakita ng Panginoon na nasa righteous purpose kasi si Elijah. Kaya mahimalang nangyayari kapag ang lingkod niya ay namumuhay sa kanyang purpose. Pinagagawa ng Panginoon sa kanya. And the Lord heard Elijah's prayer. A prayerful si Elijah. And the life of the child returned and he came back to life. That's the third miracle, resurrection of the child. Dahil doon siya pinatuloy ng byuda sa kailang tahanan. So wherever you go, magiging pagpapala ka sa nagpapatuloy sa iyo o sa mga kasama mo. Saman tayo pumunta, mag-outreach, yung tinutuluyan natin ay magiging pagpapala sa pinagagawa ng Panginoon. We become a blessing to them. We bless them. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Saan tayo pumunta, sino magpatuloy sa atin, kanino man tayo may connection ng gawain, partnership, the Lord will return the blessing to the host sa nagkukupkop o nagpapatuloy sa atin. That's the return. Sabi nga ng Panginoon, sa bawat tahanan na pupuntahan nyo, pronounce peace, bless the house, bless the family with peace. At kung karapat-dapat, ang tao doon, they will receive the blessing. Kung hindi sila karapat-dapat, babalik sa iyo ang blessing. Ibig sabihin, return lang. Hindi mag-accomplish ang purpose ng blessing ni Lord sa pamilya. If they don't deserve, they were not worthy of it. Okay, so, ganun din sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa tahanan at kung sino man yung man of peace doon, o woman of peace, you bless them. Yun yung provision ng Panginoon. Tulad na ginawa ng widow,
kay Elijah, provision, miraculously. Kaya kinompensate, pinalitan naman ng Panginoon yung pagpapatuloy niya sa pamamagitan ng pagpapagaling sa bata, sa anak ng byuda. Kaya ang Panginoon ay marunong mag-compensate. Alam niya ibalik sa tao o sa pamilya man na pinapagpala niya o nagiging daluyan ng pagpapala. Sino mang magpala sa atin o sino mang pagpalain natin, talagang pagpapalain. Kita naman natin yan sa mga kapatiran na nag-stay ng tapat, at pinapagpala sila. So, praise God. Yun ang connection ng in the midst of crisis, tulad ng sinabi ko nga kanina, walang binagyo pangalan, nakikita nila na di naman nila alam, di naman ako nagko-communicate o kumusta na kayo, kami nangangailangan, ayoko ng ganun. Alam nyo na, nung isa di ako namumolestya, di tayo humingi ng ganito, ganyan, walang pagpapaaral yung mga anak ko, walang ganun, hindi ko hilig yun. Na hindi ako dumipende sa mga organisasyon sa Amerika, sa Japan, so saan man. Hindi, tumayo lang tayo. Alam na yun ng mga kapatiran nun, na wala tayong foreign support. But we depend on the purpose of God. Pag ginagawa mo ang purpose ni Lord, nandiyan ang provisions niya. Okay, so yun ang third miracle na pinakita ng Panginoon na kahit na pahigpit o severe, patindi ang pagsusubok, the more challenges, yung mga hindi natin nakikita dati na sa buhay natin o hindi natin nakikita sa kapaligiran, nagmamanifest, nagde-demonstrate ang Panginoon. So the greater the severity ng mga pangyayari, the greater the Lord will manifest His sovereign power. Tatapatan niya yun eh. Kaya kalma lang tayo, cool, stay calm, sober. Ibig sabihin sober, kalmado ka lang, moderate ka lang. Huwag kang mag-overwhelm ng mga pangyayari. So that's how they will see our character. Doon makikita na, bakit yun? Di na, ganyan. No? Nagawa pa nating mag-devotion, magawa pa tayo mag-zoom. Bumuti pa. Mas maganda yung mga hindi nakakatin. Kanina, nil-play ni mama mo yung message. Habang nakiga kami, sarap pakinggan, sarap pa ulit-ulit. Hindi ka magsasawi kasi nakikita mo yung reality, nakikita mo yung ginagawa ng Panginoon. To acknowledge Him. Sabi nga ng Panginoon, in all thy ways, acknowledge Him. So anong nakikita sa iyo, anong nagmamanifest sa iyo, acknowledge Him. Patotohanan siya, kaya dapat makita yun sa atin. Pag ayaw ng mga tao wag nila sasabihin, i-respeto natin yung option nila. Prerogatives nila yun eh. Ayaw magpabangkit. Is ka na yung halaga. Okay lang yun. Kasi akala na, tingin ng iba siguro, buti pa ang pamilya ni Bishop, may tinatanggap pa. Ayaw ko yung maging yung gano'n ang feedback ko, gano'n ang comment. Basta, the Lord's promise, sa chapter 17, si Elijah, extraordinary yung nangyari. Tandaan nyo, extraordinary yun. Hindi pangkaraniwan. Pakainin ka ng raven, galing from nowhere. Paano ipinadala yun ng Panginoon? Miracle yun. May rasyon, may relief si Elijah. Raven pa yung nag-deliver. Ngayon, sa literal, mga uwak na sila na yung nagde-delay siya. Sabi ng bata, binabawasan daw. Pagdating sa mayor, may bawas na. Pagdating sa barangay, may bawas pa rin. Kaya ilan lang ang natitira sa kanila. Para nakakatuwa. Kung yun ang napapakinggan ng bata sa matatanda, hindi mo sabihin, mayroon silang source na o mayroong informasyon talaga silang natatanggap. Pero katawa-tawa man, subalit, ganyan ang buhay nila. Sa atin, ibang buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon, pinakikita lamang niya na He is in control of our needs. Hindi ka mag-worry. Buti nga, walang shortage nung bigas noon. Haba ng pila pa ng bigas nung panahon ni Marcos. Nagkaroon tayo ng bagyo. Iba-ibang kalamidad dyan. So, salamat sa Panginoon. Yung kahirapan noon, hindi natin naranasan sa kahirapan ngayon. Malawak ng merchandising malawak. Marami na mabibilihan. Kami tuwing papunta, alis kami, hindi namin lang kung sa Martes, anong ship si mama niyo. Pag fair ship siya, umalis kami ng past 4 o before 4 pa, may pila na dun sa Show Boulevard, Pure Gold, nakakawa. Siguro may mga 20 na yun, nakaupo sa bangketa. Naghihintay, bakit kailangan pa ng ganun kaaga? Akala mo mauubusan eh. Dahil mahaba naman talagang pilang. Oo, pero sabi ko nga, umahaba pa yun hanggang TMS, hanggang Bibron. So ano yun, ilang kilometro dito hanggang Inquirer. Ganun kahaba. Kung may araw na, mga 6, 7 in the morning, yung ganun na haba ng pila niya. Kaya alam mo mauubusan eh. Alas 9. Kaya, nung birthday ni Mama no 24, ang haba, nakat off yung haba ng pila na yun.
Inaarang nila. Sabi, saan mo kayo? 7-Eleven ako. Sige, pasok. 7-Eleven kasi doon. Bibili ako ng ganyan, kabutihan ng Panginoon. But why wait on long line? Bagay, ganun din, mahaba rin ang pila sa SNR noon. Pero kami mga senior, may ibang upuan, may ibang line, prioridad. Kaya, salamat sa pribileyo na binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi kami nahirapan mamili. May bigas, kompleto naman. Kaya, pag dumating sila Gajel after lockdown, o mag-stock na lang kayo ng bigas. Kaya, salamat sa Panginoon. Praise God. Praise God. O mga hayop, gutom. Yung mga hayop natin, hindi naman nagugutom. So, sa ganung panahon, na nakita natin ng maraming gipit, maraming ako nawag din siyempre sa kanila. Ngayon lang nila ito naranasan. Pero, God produces in us the best of us. Yan ang tandaan nyo. God produces in us the best in us. Gusto niyang ipakita sa atin na kaya niyang i-produce the best in us. The best of our character. Yung gusto niya makita sa ating katauhan, nababago tayo, natatransform tayo sa pangyayaring ito dahil lalo tayong lumalapit sa Kanya, lalo tayong kumakapit sa Kanya. That's the point. Look at it in God's perspective. Look the circumstances, yung mga pangyayari, crisis, in God's perspectives. Para sa panahon ng Diyos, pag yun ang nakita natin, may contentment tayo, wala tayong struggle, wala tayong nararamdaman na paghihirap, kunting tiis lang, pero take it, sabi nga ni James, count it all joy when you encounter severe or various trials. Maka-encounter man kayo ng maluba o matindi na pagsusubok, count it all joy. That's a positive. That's God's perspective, how you contain the trials. We can contain it by the grace of God. In God's perspective, sa perspekto ng Diyos. Kaya always positive tayo sa Panginoon na makikita natin. So, makikita nila, buti pa kayo, nakaganyan-ganyan. Pero no, that's not, hindi magandang comment yung mabuti pa kayo. That is my remorse. Para bang, buti pa kayo, may ganito, ganyan. No, hindi positive yung ganung statement. Pag kayo nanampalataya sa Panginoon, ang sasabihin mo, praise God, na overcome ninyo yung trials. Nakatayo kayo sa ganyan. So, praise the Lord. May gagawin ng Panginoon na kakaiba. I expect greater dimension. Masigit na pangyayari. Masigit pa sa pangyayari ngayon, ang ipapakita ng Panginoon to produce in us the best that God can give us. Yun ang conclusion ko doon. God can produce in us the best that we can be. Tulad ni Elijah, 3 taong mahigit siyang nagtago, pero iningatan siya ng Panginoon, wala nangyari lang. Hindi siya nagkasakit, hindi siya dumating sa parang marami nagkukusunada sa kanya, threat of life. Si Jezebel lang naman nag-threaten sa kanya. Pero wala rin, hindi naman nangyari. Kaya salamat sa Panginoon. No harm, no evil, and no bad things will come our way. Yun ang protection ng Panginoon. That's how God preserves us sa biyaya niya. Let's pray. Lord, salamat po at pinakita mo sa amin, sa aming pamilya, kung paano mo kami kinakalinga, inaaliw, binibigyan ng kagalakan, at mayroon kaming lining. Kami nakasandal sa iyo, Panginoon, sa mga pangyayaring ito na we can overcome all these circumstances, crisis, and other troubles, other severe trials, come what may, ano man itong dumating sa amin. Salamat po at basta't sunurin kami sa iyong salita, sunurin kami sa ipinatutupad ng batas, hindi kami violators, ako nakakabuti, susunod lamang kami sa pamalaan at hindi kami magliligaliw o magbabiolate ng quarantine law. So, mga ibang pasaway, Lord, ay dahil hindi sila marunong makinig sa salita mo. Pero kami, we have your fear at ayaw naming sumuway sa kautusan ng iyong salita o ng aming pamalaan. We stay calm, peaceful, and joyful dahil ikaw ang kalakasan namin, Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Patuloy mo kami pinalalakas. No worry, no anxieties, and no troubled hearts. Hindi nababagabag ang aming mga puso. Dahil may tinatawagan kami makapangyarihang Diyos sa katastaasan na may kontrol ng lahat ng bagay sa aming kapaligiran. Maging sa buong mundo, nothing will come our way in a worse, in a harmful, and dangerous situations. Walang makakalapit anuman sa mga ito sa aming pamilya. Maging mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran din sa CRC family namin.
kita maging patotoo kami sa kanila. Sa tinatanggap namin sa iyo, sa pinapatotoan na namin, dahil salita mo tinatayo namin. Maging kaaliwan sa kanila, iwaksi nila at tanggalin ang anumang kabalisaan, anumang distrust, yung kawalan ng pagtitiwala sa iyo. It is not productive for them. Hindi ito makakabuti sa kanila. Kaya dalangin namin, Lord, sampu ng aming sambayanan, maging waran at patotoo kami sa kanila para sila rin ay may family devotion, kahit weekly, meron silang stay at home policy, hindi nila babaliwalain ang kautusan ng aming pamalaan para sa ikabubuti ng bansa at nasa ayos ang aming pagkilos maging sa provision mo araw-araw. Salamat po. Hindi kami nag-aalala kinabukasan kung anong kakainin, kung anong lulutuin because we know you provided us already for our needs. Sinagot mo na, nag-provide ka na sa aming pangangailangan. Hindi kami kakapusin. Bigas man, ulam, panluto, gatas ni Gaudric, ni GL, at lahat ng iba pang pangkalusugan, mga gamot ni Mama. Salamat po sa maintenance na yan. Patuloy mo siyang pinalalakas, pinagiginhawa. Araw-araw, hindi kami nasasalat sa aming hinihingi o tinatanggap na pagpapala. At patuloy pa rin kami humihingi sa iyo. Dahil hindi kami nagtitiwala sa aming mga sarili. One day at a time, Lord, ang tinuro mo sa amin. Sapat sa araw na ito ang pangangailangan. At huwag kami mabalisa para sa bukas na pangangailangan. Lord, keep us together in one spirit. Cover us, Lord Jesus, with your prayer. Walang may tatakbo sa ospital. Stay calm, Lord, ang nais mo sa amin. Payapa, malakas. Dahil mahirap nga bumiyahe, mahirap puntahan ng mga ospital ngayon dahil nga po sa lockdown ng mga prioridad na kanilang tinatanggap. And so, preserve us, preserve the congregations, all the pastors, elders, deacons, outreach workers, coordinators, lahat ng may ginagawa para sa iyo, mga DBBS teachers, naganda pa rin kami, Panginoon, anumang iutos ng gobyerno sa kapakanan ng mamayan. Kapag maluwag na ito, nilipot na, pati yung coronavirus sa vaccine, may diskubre ng mga Pilipinong scientists, Panginoon, mga medical experts, magkatulong-tulungan lahat sa Pilipinas mo ibigay yan, Panginoon, dahil favor mo ito sa aming bansa. Pag meron yan, makakabiyahe ng lahat, mga OFWs ay muling babalik sa kanilang mga trabaho, mga seafarers at iba pa mga OFWs na nagtatrabaho sa lupa o nagtatrabaho sa impapawid at sa karagatan. Thank you, Lord, at may balik ng normal na kabuhayan namin, ang aming kakitaan, ang lahat, hindi masisiro ang iglesia mo dahil i-release mo ang anointing mo, i-release mo ang blessing mo sa bawat isa para may pambayad kami sa building rental, sa mga bills, utilities, mga dues na dapat namin bayaran, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, we keep them all into your hands. Sa iyo namin nilalagak at pinagkakatiwan ng lahat ng yan. Maging pag-iingat mo kila Gadrig at Dale sa Brunei, layo mo rin sila sa infectious disease o sa anumang hadlang ng kaaway. No harm shall ever touch them and no unfavorable events or things that may come to them, kundi your loving favor and protection for everyone. Maging sa pagtitinda ng gajel ng saging o mga prutas, give him the favor, layo mo mga may infection, may mga positive na findings sa kanilang mga katawan, layo mo pati mga prutas, huwag mahawakan to ng mga may positive sa COVID-19, kundi sanctify mo yon, linisin, cleanse it by the blood of Jesus, para pag-uwi man niya ng mga prutas na sobra ay hindi ito magdadala ng mikrobyo o ng anumang makakahadlang sa kalusugan. We thank you, Lord, for that. Maging sila sayon din naman. Dalangin namin ang pag-iingat mo at patnubay sa kanila, sa kanilang araw-araw, maging si Gaudric, kahit nasa kalikutan siya. Ingatan mo rin siya, Panginoon, pagtatrabaho ni Ivy sa work at home. Patuloy siyang bigyan mo ng kalakasan, walang magkakasakit sa kanila, Panginoon. Ingatan mo silang lahat. Sa pangalan ng Panginoon, si Darwin, kahit na nag-iisa siya roon, aliwin mo siya at palakasin. At huwag siyang mainip, huwag siyang maboard, kundi ang panalangin na pag-ibag-ugnahin sa iyo ay malagang to break the boredom at home alone. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, salamat po at patuloy kang magbibigay sa amin ng pagdaloy ng iyong pagpapala as we share your blessings to everyone. In this we pray, Lord, for your glory and honor, with thanksgiving in our hearts, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen, amen. Praise God. Amen. Pray din sila sa ayun o. Sige. O, kanta na mamaya na ipagpe-pray ulit. Kanta na si GL. Pray yung lolo niya. Daw, may -1?
May -1 siya? Gitara, may accompaniment ka. Ang taray. I will sing of your love forever. Paano sinasabay mo siya? Of your love forever. I'll sing of your love forever. Sinasabay siya. I'll sing of your love forever. I can sing I can sing of your I can sing I can sing I can sing Something from the understand. Galing Galing, ha? Mas nga si Toto Sayon, nakataas pa kamay. Tata Dale, nagpakita, taas din ng kamay. O, pati si Godric. Kumakaway. Oh, pumapalakpak si Godric. Hindi na direct. Galing Galing very good. Yeah, praise God. Tapos din. Alam ko forever na eh. Puro forever. Para forever. Pagpipray din natin sila tita ni Girly sa Tacloban siya. Sa Cebu pa yata. Bibiyahe. Tapos, may bibiyahe. Sa Cebu na Tapos, sila Teacher Ging. Ano request ni Teacher Ging? King, request daw. Parang DJ lang ka. May special request. DJ. Mr. DJ, can I have a request? Okay, let's pray. Lord, salamat po na nakakadulog kami sa biyaya mo at nagkakaisa kami ang aming pamilya para itulog ang pangangailangan ng iba sa iyo. Salamat po at may kapayapaan kaming taglay, panatag ang loob dahil sa ginagawa mo ang patotoo sa buhay namin. Ngayon din naman, Lord, ang auntie ni Girly na sa Cebu, patungong Tacloban. Alam namin na sa panahong ito na lockdown na maraming lugar, mahirap mabiyahe yun, mahirap magpunta ang mga kamag-anakan, maliban lang sa yung nga pinagbabawal na i-cremate agad para to avoid social or physical distancing o yung tinatawag nilang mass gathering. Kaya salamat po at nais mo mangyari ang kapayapaan at taglay ng bawat isa sa pagtitiwala sa iyo. Aliwin mo sila, maging pangangailangan nila, kalusugan din ng bawat isa at hindi man makarating ang parents ni Girly sa modern communication nito ng social media or
FB man, Messenger, at Zoom, makakonect sila para doon nagkakabatian at nagkakakumustahan sila. Salamat po sa kasagutan na yan. Maging si Teacher Ging, girl, sila dyan, at ang kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Gabayan mo sila, tingatan ang anumang dumarating na pagsusubok sa panahon lalo na sa panahon ito ay makaahon sila, maibsan mo ng biyaya at kapayapaan ang manahan sa kanila upang walang alalahanin at makapagtrabaho ng nararapat at may kasiyahan sa ministry ng paglilingkod sila Teacher Ging. Bigyan mo sila ng pag-iingat mo, protection sa kanilang pagbiyahe at saan man sila pumunta. Ingatan mo sila sa kanilang paroroonan at maging ligtas sa pag-uwi nila lalo na mula sa kanilang mga trabaho. Salamat po Panginoon at ang aming dalangin, ang iba pang hindi man namin masambit, pero pinapanalangin namin lahat ng mga kapatiran sa Brunei, kahit lockdown sila o nag-quarantine, yung mga lumabas, ingatan mo rin silang hindi makahawa o huwag silang mahawaan, huwag sumali ng coronavirus na yan sa kanila para hindi na magkahawa-hawa. Alam namin may solusyon na rito, may binigay ka ng kasagutan, it's only a matter of time para mga lalabas ng bansa ay mabakunahan at maingatan na huwag makahawa sa ibang walang hawa pa o wala pang karanasan sa ganong infection. Salamat po Panginoon sa iyo namin. Binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalutian sa binibigay mong pagpapalang ito sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu ngayon at magpaswalang gam. Amen at Amen. Praise God. Thank you Lord.